Ang ina guys, Okay na. Okay na. let's start again. Our topic is about geography for young learners or young children, and that is prepared by our group. So our objectives. So after reading this geography for young children, students will able to first explain the importance of geography in early childhood education, identify the key geography concepts and developmentally appropriate strategies for young learners, and lastly apply hands-on areas. Next. So let's start for the introduction. So let us first know what geography is. So basically, it is about the study of uh of tawag dito, katangiang pisikal ng ating mundo. Mga example, mga pinagkukunang yaman, klima ng paligid, ay yung aspektong pisikal ng ating populations sa mundo. So, ano naman yung kinalaman nito sa ating mga young learners? Ano ba? So, napakahalaga nga ng role nito sa mga bata lalo na sa pagbuo ng kanilang malawak na pag-iisip at pagbuo ng kanilang mga geographical skills. So, basically, para sa mga bata, ang geography is tumutukoy ito sa kanilang mga experiences sa isang example, sa isang place. Sa place na yun, dapat may maayos space and yung dapat meron silang relationship sa kanilang paligid. So, in early childhood, nakakatulong yung geography sa mga young learners na ma-develop yung kanilang sense of belonging, spatial awareness, and also yung kanilang thinking kung saan is natututo na silang mag-create ng mga sets of questions about sa kanilang paligid, ganyan. Or mga nakikita nila sa kanilang paligid na. So, ayan. So, what geography means for young learners? So, para sa mga bata nga, yung geography is nagsisimula siya sa pagkilala nila sa kung nasaan nga ba sila sa isang lugar or kung nasaan sila sa kanilang paligid. Ganyan. Halimbawa, yung kanilang bahay, alam nila yung bahay nila kasi alam nila yung kada parte ng bahay nila. Ganun sa school, alam din nila yung kung ano yung meron sa school na yun. So, sa sense nga na yun is unti-unting lumalawak yung um, pag-unawa nila sa sense of exploring or yung sense of place para dun is mas naiintindihan nila yung ugnayan ng mga things, ganyan, and also yung iba't ibang places. So, next po, ayan. So, importance of place and space in child's world. So, gaano nga ba ka-importante yung isang lugar sa mundo ng mga bata? So, yung mga lugar is kung saan madalas na pumupunta or pinupuntahan nga ng mga bata or ng isang bata. For example, yung kanina, yung sa bahay, sa school, yun yung mga basic na pinupuntahan nila. So, yung mga lugar na yun, yung nagbibigay sa kanila or nagtuturo sa kanila ng sense of familiarity. So, kapag alam nila kung nasaan sila sa kung ano yung na-expect nila sa isang lugar, is doon natututo sila and nararamdaman nila doon yung kanilang pagiging comfortable sa place na yon. Okay, yan yung example ng place na basic place na alam ng mga bata. Next, yung space. Ayan. So, si space, ito yung tumutukoy sa kung gaano kalaya yung isang bata na gumalaw sa isang lugar. And paano sila makakapag-explore sa isang lugar na yon. Yung, halimbawa, yung lawak ng isang lugar, ganon. So, yan yung halimbawa ko sa space, which is malayang nakakagalaw yung mga bata, nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin.
Naglalaro sila, tumatakbo-takbo sila, gano'n. Na nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin. Tapos sa sense of space din kasi is, dito kapag maganda yung espasyo ng isang lugar, nabi-build up yung kanilang, knowledge. Kumbaga natututo silang mag-isip-isip ng iba't ibang bagay, gano'n. Okey, next. Ayan. Key geography concept for young children. So, para sa mga maliliit na bata, ito yung may idea nila about sa Earth or sa ating mundo na kailangan nilang malaman while they are, um, ah, tawag dito, yung habang unti-unti silang naggo-grow, gano'n. So, yung konsepto nun is yung lokasyon kung saan yung isang lugar, yun yung tinutukoy ng lokasyon. Yung lugar naman, konsepto ng place, yung tinutukoy nito is yung itsura ng place na yon. Tapos yung concept of movement or paggalaw, yung kung paano gumagalaw yung isang bagay, yung mga tao paano nakakapunta from this place to this place, ganon. So, next po. Ayan. So, una is yung concept ng location or context ng location pala. So, ang location is isa pinakamahalagang konsepto sa geography para sa mga bata. So, ah, dahil yun yung nagtuturo sa kanila kung saan nila matatagpuan yung mga bagay, lugar, or kahit sila mismong bata, saan sila ah, naka-locate, gano'n. So, sa pagtuturo ng mga bata, pwede nating gamitin yung mga mabababaw na words lang. Kunwari, kapag nag-utos ka sa isang bata or may pinakuha ka sa isang bata, ganyan. Kunwari, inutos mo sa kanya na kuhanin yung isang bagay sa specific place, kunyari kung sa ibabaw ng lamesa, ganyan. Kung saan pwede kang gumamit ng mga words na sa ibabaw, sa ilalim, sa tabi, sa loob, or yung sa labas, ganun. Kung saan is mabilis nilang mauunawaan kung saan nila mismong kukuhanin yung eksaktong kinalalagyan ng isang bagay. So, next is ayan yung example ko. Skip na po natin yan. Ayan. Play. Concept of place. So, ito naman is tumutukoy siya sa lugar na ginagalawan ng isang bata or yung mga madalas na pinupuntahan ng isang bata. Example, yung sa houses natin, sa house, school, tapos market, sa park, ganyan-ganyan. So, next po. Ayan. So, yung example dyan is Maria grows up in a small town in the countryside. Even though she moved to the city for work, she still misses the quiet environment. The neighbors she knows, and the smell of dirt after it rains. She feels that town is truly her home. This is her sense of place. So, since nga sa example ko ay si Maria is nakasanayan niyang sa bayan siya lumaki, gano'n. So, kahit iwan niya nga yung lugar na kinalakhan niya, parang hahanap-hanapin niya pa rin yun kasi nga, may sense of place siya do'n. Kumbaga, andun yung connected niya. So, next po. Sense of place equals sense of belongingness. So, magkakonekta yan. So, sense of place, ito yung feeling na kasali ka. Yung feeling ng isang bata na kasali siya, na may lugar siya sa isang particular place na yun. So, kapag yung bata is nakaramdam siya ng mga ganitong feelings, is nagkakaroon siya ng sense of belonging, which is ito yung pakiramdam niya is kabilang siya and tanggap siya sa isang lugar, sa lugar na yun. So, sabi sa naik that through interactions with the environment and each other, children develop geoliteracy skills,
become empowered, and see themselves as capable social beings. So, yun yung sabi sa NAEC. So, next. Ayan. And lastly is yung movement. So, ito is tumutukoy naman siya kung paano tayo or yung mga bagay is lumilipat-lipat patungo sa ibang lugar. So, kabilang dito is yung pag-travel and yung pag-exchange ng mga goods and services natin, products, ganyan. So, bilang teacher, may tuturo natin yon sa pamamagitan ng hands-on activities na naangkop sa topic. Halimbawa is yung sa pagma-map, ganyan. Kunwari yung isang bata, activity nila is magma-map. So, galing sa kanilang bahay, kukuha siya ng isang papel tapos lapis niya. Kumbaga, i-drawing niya kung saan siya nagsimula o saan yung unang location niya patungo sa lahat ng dadaanan niya, lahat ng route na dadaanan niya hanggang sa makarating siya sa mismong pupuntahan niya. Or another example is yung paglalaro ng mga game-based activities na may kinalaman sa pagta-travel, gano'n. So, next po. Ayan, yun nga yung sinabi ko kanina. Next. Okay. Part na yan ni Desiree. Ayan. Ayan, okay na. Meron na. So, teaching tools for geography. So, when teaching geography sa bata, dapat ito ay fun, visual. Dapat ito ay fun, visual, tapos hands-on yung mapa or drawing ng bata. Kasi, ay drawing ng mapa, dapat nakikita tapta yung lugar tinutukoy mo. Then, pwede kang, yung teacher, pwede siya ditong gumamit ng maps, globes, and then yung mga interactive visual. So, yung goal na to ay turuan sila ng mga positional words tulad ng yan. So, example dito, yung simple pictorial maps. Next, slide. Nawawala. Next slide. Next slide. Next slide. Yung picture lang example. Ay, hindi dyan. Balik mo, balik mo. Baba mo pa. Baba. Baliktad. Doon sa may unang picture ay Casey. Ayan.
Ayan, so makikita natin dyan yung simple pictorial maps na kung saan ano lang siya, simple lang, na kung saan meron siyang picture ng bahay, mga puno, tapos yung kalsada. Simple lang, pero madali siyang intindihin ng bata. Tapos yung large floor maps o rug maps, malaking mapa siya na inilalatag sa sahig na pwedeng lakaran or paglaruan ng bata. Kasi di ba yung mga bata mahilig yan silang maglaro. So dito, naglalaro sila natututo sila habang naglalaro. Next. Next slide. Next. So, ayan, pwede rin siyang yung teacher pwede rin siyang gumamit ng globe map. So, yung globe map, hindi pa siya ganong maiintindihan ng bata, pero pwede mo siyang i-explain sa bata in a simple way. Tapos, pwede ka rin gumamit ng storybooks, songs, and narratives about places. So, yung mga bata, mahilig yan sa kwento. So, kapag binasahan mo sila ng picture books na kung saan merong different places tulad ng villages, forests, or cities, madali nilang matukoy yung pagkakaiba-iba ng mga to. Tapos, pwede ka rin gumamit ng songs and chants about travel, places, and yung direction. Example dito yung The Wheels on the Bus. So dito, natututo sila habang kumakanta, natututunan nila yung mga direction, pati na rin yung movement words. Nawala yung ano. Next slide. Next slide po. Ayan, pwede mo rin tanungin yung mga bata sa sarili nilang karanasan. Halimbawa, tatanong mo sila kung ano yung kapag pupunta ka ng school, ano yung mga nadadaanan mo or ano yung favorite place mo. And then next, hands-on geography activities. So yung bata, mas natututo sila kapag sila mismo yung gumagawa. Kaya kailangan ng yung mga hands-on activities tulad ng nature walks and field trips. Pwede mo silang ilibot sa school, tapos itanong mo sa kanila kung ano yung mga nadaanan natin or ano yung mga nakita nyo sa dinaanan natin. Next slide. Next slide po. And then, creating simple maps. Balik mo kay C. Balik mo sa isang slide. Ayan, creating simple maps and model. Taas mo, be. Taas mo po. Ayan. Yan, creating simple maps and model. So, sa classroom, pwede kang gumawa pwede mo silang pag-drawingin ng mapa na yung mula sa bahay nila papuntang school. And then, pwede ka rin gumamit ng mga clay, blocks, and then yung mga paper para makapag-build ng model community na kung saan merong houses, roads, tapos yung mga rivers. Then, pwede ka rin magpalaro ng treasure map game na kung saan magtatago ka ng object, tapos gagawa ka ng mapa, tapos ipapahanap mo yun sa mga bata. Next. So, ayun ay yung nade-develop nun, yung mga hands-on activities na yon, nade-develop nun yung ano tawag doon? Yung critical thinking ng bata, pati na rin yung pakikisalamuha nila sa iba. And then integrating geography with other subjects. So, isa sa kagandahan sa geography, pwede mo siyang i-integrate sa
iba't ibang subject. Katulad na lang sa may science or environmental studies na kung saan may connect mo siya sa weather, climate, seasons, and sa mga natural features, yung mga landforms na yung tulad ng rivers, tapos yung mga mountains. Next. Next slide po. And then language, arts, or literacy. Ayan. Pwede dito nilang yung, ano tawag doon? Pwede mo sa kanilang i-integrate yung geography sa language and literacy sa pamamagitan ng yung pagtatanong mo yung pagsusulat or pagkukwento nila tungkol sa mga lugar na napuntahan nila ganon. Then sa mga favorite place na gusto nila. Tapos dito nade-develop yung vocabulary nila when it comes sa anong tawag doon? Sa mga geography terms. Next. Ayan, sa may mathematics, na-integrate yung yung sa may measurement. Halimbawa, yung sa may distance, nasusukat halimbawa ilang hakbang yung papunta sa room mula sa gate. Tapos yung sa mga patterns, halimbawa nasa daan sila, pwede silang makakita doon ng mga yung pattern ng daan, tapos yung mga shapes ng bahay, ganon. Tapos pwede rin nilang mabilang yung puno. So next. So na Brent. Okay, so dito sa slide na to, ipapakita namin kung paano pwedeng i-integrate o pagsamahin ng geography sa ibang subjects tulad ng art and drama. Sa art, pwede mag-draw yung mga bata ng mga mapa, bahay, o landmarks sa paligid nila. Sa ganitong paraan, natututo silang kilalanin ng community nila habang nag-e-enjoy at nagiging creative. Sa drama naman, pwede maglaro ang mga bata ng pretend travel. Kunwari, nagta-travel sila sa ibang lugar o nagiging map guides. Nakakatulong ito para mas may imagine nila ang mga lugar sa mundo at mas maunawaan ang konsepto ng geography. So, through art and drama, nagiging mas interactive, fun, at meaningful ang pag-aaral ng geography para sa mga bata. Next slide po. Next slide ulit. Dito naman sa Social Studies and Citizenship, makikita natin kung paano na-integrate ang geography sa social studies o citizenship. Next slide. So dito sa example, sa early childhood, tinutulungan ng geography ang mga bata na maunawaan ng community. Dito rin nila natututunan kung paano maging mabuting mamamayan. Tulad ng pagtulong sa iba, pag-alaga sa kalikasan, pagrespeto sa batas at sa mga tao sa paligid. Kaya sa pagsasama ng geography at social studies, natututo ang mga bata hindi lang tungkol sa lugar, kundi pati na rin sa responsibilidad at pakikitungo sa kapwa. Next slide. Now, let's talk about assessment strategies in teaching geography to young children. Ang assessment sa early childhood ay dapat developmentally appropriate, meaning akma sa edad at kakayahan ng mga bata. Dapat din itong ongoing o tuloy-tuloy at ginagawa sa natural settings tulad ng classroom activities o playtime. Next slide. Isa sa mga
best strategy ay observation and documentation. Dito, inoobserbahan ng teacher ang mga bata habang gumagawa ng activities, halimbawa, habang nagdodrawing sila ng mapa o nag-explore ng globe. Ang mga nakikitang behavior at output ng mga bata ay nilalagay sa documentation para mas matrack ang progress nila at sa pag-intindi ng geography. Next slide. Ito naman ay examples ng assessment strategy, which is yung anecdotal records and narratives. Next slide. Dito sa example na to, si teacher ay nag-o-observe ng bata habang gumagawa ng activity. Tapos, sinusulat niya ang mga importanteng observations. Halimbawa, sa picture, habang nagdodrawing ng mapa o place ang bata, nilalagay ni teacher sa notes kung paano niya naiintindihan ng concept, na kung curious ba siya, at paano siya nakikipag-cooperate. Nakakatulong ito para mas makita ang progress ng bata. Para makita ang progress ng bata sa natural at authentic way. Next slide. So, dito naman sa child self-assessment or reflection, dito binibigyan ng chance sa mga bata na mag-reflect sa ginawa nila. Next slide. Example, kung kung ano ang nagustuhan nila, kung ano ang gusto pa nilang matutunan, o kung nahihirapan ba sila sa ganyang way o ganyang paraan. Natututo sila maging aware sa sarili nilang learning at nagkakaroon din sila ng confidence na i-express yung thoughts nila. Next slide. So, for this, another strategy na naman, yung rubrics or checklists. Next slide. Ito, yung example ng picture. Dito, si teacher ay nag-observe habang nag-activity ang mga bata. Tapos, nilalagay niya sa checklist kung alin sa mga skills or behavior ang ipapakita ng bata. Nakakatulong din to para malaman ni teacher kung napoprogress ang bata at kung ano pa yung kailangan nilang i-improve. Next slide. Ito naman yung mga classroom applications o mga activities na pwede gawin sa klase sa ECE teacher. So, una, pwede mag-start ng year-long inquiry na tinatawag na places around us, kung saan imamapa ng mga bata yung classroom, school, at neighborhood nila. At pangalawa, pwede gumamit ng class journal kung saan isusulat o idodrawing ng mga bata yung mga places na napuntahan nila. At pangatlo, maganda rin mag-organize ng walking field trips sa paligid ng school. Tapos pagbalik sa class, gagawa sila ng mapa based sa observation nila. So, bukas, may activity rin tayong gagawin, which is gagamit din kayo ng mapa. At hindi ko na i-spoil. Bukas na lang yun. So, next slide po. Sa next part naman ng classroom applications, pwede rin natin involve ang families. Halimbawa, pwede sila mag-share ng maps o pictures ng kapitbahay o neighborhood nila para mapag-compare ang mga bata ng iba't ibang lugar. Next naman, pwede rin tayo mag-integrate ng geography stories or songs weekly. Halimbawa, example ng geography song, which is yung North, South, East, and West. We are here, we know the best. Sa geography song ngayon, hindi lang natututo ang mga bata. Nag-enjoy rin sila. Kaya
sa pag-integrate ng geography stories or songs, nagiging enjoyable at interactive ang learning. At lastly, para makita natin yung growth ng mga bata, pwede natin balikan yung mga maps na ginawa nila through time. Para makita kung paano nag-evolve ang understanding nila about geography. Next slide. Ay, conclusion na agad. So, finally, nandito na tayo sa conclusion. Yun nga, gaya nga ng sinabi ni Madam Reyna Bell, ang geography for young children ay hindi lang tungkol sa mapa o lugar. It's really about nurturing their curiosity. Tutulungan natin silang maintindihan kung saan sila nakatira, paano nagko-connect ang mga lugar at naapektuhan ng movement ang human experience by introducing the core concepts of location, place, and movement, at sa paggamit ng hands-on tools at activities. Natutulungan natin ang mga bata na develop ang spatial thinking, sense of place, at early geoliteracy. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you for joining us. So, andito na tayo sa activity, which is yung gagawin natin bukas.